Inilabas na ng DOST Pag-asa ang posible naman na direksyon nitong bagyong Pipito na susunod sa bagyong Opel. Kung makikita natin dito, halos parte ng Bicol Region area muli ang posibleng tamaan ng sentro ng bagyo at pagkatapos aakyat muli sa may parte ng Luzon. So inaasahan na sa darating po na Huwebes, November 14, possible pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Then November 15, araw po ng Biyernes, ay binabagtas na ito yung karagatang sakop ng ating pong bansa at kategorya na typhoon. Ito pong bagyo, ibig sabihin, pagpasok pa lang nito yung bagyong Siyong Pipito ay isang malakas na klase na bagyo. Then pagdating naman sa darating po na November 16, araw po ng Sabado, dito na po bahagya na posibleng maranasan sa parte po ng Visayas area at posibleng magland dito sa may part ng Bicol area by Sunday ng umaga at maglalabas naman po sa araw po ng Lunes, November 18. Para masundan natin mga grades sa mga posibleng area specifically na dadaanan itong bagyo, kung makikita natin sa line ng ating pong DOST Pag-asa, narito po unang posibleng makaranas ng lakas ng mga hangin at pag-ulan sa may parte nito pong area ng Visayas sa may Palapag, Catarman, Dolores at Calbayog. Ito po sa area naman po or padaanan ng posibleng bagyong Pipito. Okay? Ito po ay inaasahan by November 16, araw po ng Sabado, mga ka-great, no? So, ito po yung mga area, unang-una, dito po sa may pagitan ng Birac at Catanduanes. Diyan po posibleng dumaan. Pagkatapos sa may Karamuan, ito pong area na yan. At ilang pang parte sa may Siroma, ang Tinambak. At posible, ito pong mga gilid na bahagi sa part ng Legazpi, maranasan din po sa gilid na daan. Ito yung tinutukoy ko po, yung specific, especially doon sa posibleng sentro po ng bagyo. Pagkatapos niyan, sa may part ng Daet, posibleng daanan po yan. And ito pong area naman sa may Patnogan, sa may Panukulan, Polillo Island, and possible sa may Impanta area, paakyat na bahagi sa map ng ating pong bansa sa may Luzon area. So posibleng daanan ito pong area ng Cabaldon, ang Tarlac City, Angeles City, Candelaria, itong Buntulan, Dasul, sa part ng San Carlos area. So ito po yung mga lugar na nasa line. So guguhitan natin para mas makuha po ninyo. Yan po, yan yung trace line forecast ng ating pong DOST Pag-asa. So antabayan na po yung ilang pa sa mga posible na magiging update ng ating DOST Pag-asa. Kaninang merong pinakita po yung ating DOST Pag-asa na possible forecast. So pakita ko po sa inyo. Ito po yung una. Sa may part po ng Isabela, yung initial forecast, but ngayong tanghali merong pagbabago at ito na nga po yung map na pinakita po ng ating Pag-asa. So ito po yung ating antabayanan po mga great, dahil ito nga pong bagyo na si Pipito mula sa labas ng ating teritoryo ng bansa ay isang ganap na bagyo. Then sa typhoon category na po, so ibig sabihin po niya sa ating mga kabayan, once na ang bagyo ay galing sa karagatan at malakas, so ibig sabihin bumabelo yan. Paparating ng ating kalupaan posibleng isang malakas na bagyo. Ito po ay nasa maximum category niya po na typhoon na maglalaan sa ating kalupaan. But posible pa magbago at baka na posibleng umakyat pa sa typhoon category. Yan po yung ating pong abangan mga great sa paglandaman nitong bagyong si Pipito. Inilabas na ng DOST Pag-asa ang posible naman na direksyon nitong bagyong Pipito na susunod sa bagyong Opel. Kung makikita natin dito, halos parte ng Bicol Region area muli ang posibleng tamaan ng sentro ng bagyo at pagkatapos aakyat muli sa may parte ng Luzon. So inaasahan na sa darating po na Huwebes, November 14, possible pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Then November 15, araw po ng Biyernes, ay binabagtas na nito yung karagatang sakop ng ating pong bansa at kategorya na typhoon. Ito pong bagyo, ibig sabihin, pagpasok pa lang nito yung bagyong Siyong Pipito ay isang malakas na klase na bagyo. Then pagdating naman sa darating po na November 16, araw po ng Sabado, dito na po bahagya na posibleng maranasan sa parte po ng Visayas area at posibleng magland dito sa may part ng Bicol area by Sunday ng umaga at maglalabas naman po sa araw po ng Lunes, November 18.
Para masundan natin mga great sa mga posibleng area specifically na dadaanan itong bagyo. Kung makikita natin sa line ng ating pong DOST Pag-asa, narito po unang posibleng makaranas ng lakas na mga hangin at pag-ulan sa may parte nito pong area ng Visayas, sa may Palapag, Catarman, Dolores at Calbayog. Ito po sa area naman po or padaanan ng posibleng bagyong Pipito. Okay? Ito po ay inaasahan by November 16, araw po ng Sabado, mga ka-great, no? So, ito po yung mga area, unang-una, dito po sa may pagitan ng Biracatanduanes. Diyan po posibleng dumaan. Pagkatapos sa may Karamuan, ito pong area na yan, at ilang pamparte sa may Seroma, ang Tinambak, at posible ito pong mga gilid na bahagi sa part ng Legazpi, maranasan din po sa gilid na daan. Ito yung tinutukoy ko po, yung specific, especially doon sa posibleng sentro po ng bagyo. Pagkatapos yan, sa may part ng Daet, posibleng daanan po yan. And ito pong area naman sa may Patnogan, sa may Panukulan, Polillo Island, and possible sa may Impanta area, paakyat na bahagi sa map ng ating pong bansa sa may Luzon area. So posibleng daanan ito pong area ng Cabaldon, ang Tarlac City, Angeles City, Candelaria, itong Buntulan, Dasul, sa part ng San Carlos area. So ito po yung mga lugar na nasa line. So guguhitan natin para mas makuha po ninyo. Yan po, yan yung trace line forecast ng ating pong DOST Pag-asa. So antabayan na po yung ilan pa sa mga posible na maging update ng ating DOST Pag-asa. Kaninang merong pinakita po yung ating DOST Pag-asa na possible forecast. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung una. Sa may part po ng Isabela, yung initial forecast sa bat ngayong tanghali, merong pagbabago at ito na nga po yung map na pinakita po ng ating Pag-asa. So ito po yung ating antabayanan po mga great, dahil ito nga pong bagyo na si Pipito mula sa labas ng ating teritoryo ng bansa ay isang ganap na bagyo. Then sa typhoon category na po, so ibig sabihin po niya sa ating mga kabayan, once na ang bagyo ay galing sa karagatan at malakas, so ibig sabihin bumibelo yan. Paparating ng ating kalupaan posibleng isang malakas na bagyo. Ito po ay nasa maximum category niya po na typhoon na maglalaan sa ating kalupaan. But posible pa magbago at baka na posibleng umakyat pa sa typhoon category. Yan po yung ating pong abangan mga great sa paglandaman nitong bagyong si Pipito.